Yo, what's up mga kasprakatak? Good morning, good morning. Ayan, magsadya tayo. Ipapakita ko lang sa inyo mga kasprakatak. At sasabihin ko sa inyo kung bakit itong bangka na to ay inilagay dito, no, iniangat dito sa may pagawaan mga kasprakatak. Kumbaga mag-a-update lang tayo mga kaspraki. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Walang putulan to, quick video lang, quick quick update lang to para sa bangkang ito mga kasprakatak. Ayan, ito ay skiff ng Dumsi 1, Dumsi 1 mga kasprakatak, no. Nilagay siya dito sa ngayon, so hindi siya makapagpangisda, hindi siya makatulong gawa noong kanyang problema. Ang laki ng problema nito mga kasprakatak. Delikado kasi pag ipagpatuloy pa siya sa pag-serbisyo, no, sa kanyang motherboat, kung ang kanyang kilya ito kasi yung pinaka importante mga kasprakatak sa isang bangka, itong ganito. Yan. Kung ito'y masira na, talagang wala na mga kasprakatak. Talagang napakadelikado. Kaya kailangan muna siyang ayusin, no. So sa ngayon hindi pa siya ginagawa, hindi pa tinatrabaho sa ngayon dahil wala pang bakanteng mga panday mga kasprakatak. Sila pare Marlon, no, busy pa sa busy pa sa pag ang tawag nito, pangingisda. Ngayon sana may nagtatrabaho na ngayon dito, pero nag-aantay pa tayo ng go signal. Nag-aantay pa sila ng go signal nung may-ari nitong bangka, no, sila Boss Nanoy tsaka si Lola, kung pwede na bang simulan, no. Ang gagawin lang naman nito is tatanggalin ito mga kasprakatak hanggang dito lang, hanggang dito. Yan, tatanggalin yan, talagang ilaglag, no. Tatanggalin itong buong kilya mula rito sa dulong patungo doon sa pinakaulin mga kaspraki, kasi wala na, tad na talaga ito ng tamasok. Ayan, kita nyo na nagbasa-basa na, may tulo. So ibig sabihin mga kasprakatak, ilang beses na itong gitapakan. Ito mga tapak-tapak man yun, yung mga ganyan mga kasprakatak, no. Simulang nung nandito pa ang papa, no, naalala ko dati tumulong ako dito sa tapak ng mga ganito mga kasprakatak. Ilang bisis na kaya itong napalitan dito na part, oh. Pag may itapak, may ka dyan, itapal dyan, kakainin pa din ng mga tatod o mga tamasok. Kaya yun, wala pa rin, kailangan na talaga siyang palitan, no. Ayan. Kunting update lang tayo mga kasprakatak para may pakita ko sa inyo. Maganda ito sana yung ito yung unang bangka mga kasprakatak na service na medyo malaki-laki konti, tapos nasundan na yung mga nasunod ngayon, no. Yung Salong Uno, yun ang pinakamalaki ngayon na namin na carrier. Itong bangka na to, ito yung unang carrier ni Papa dati, no. Si Utol yung nito, o yung kapitan, siya yung operator nito. Tapos gumawa ng bago, so lumipat si Utol doon, tapos ito na pinadala na ng ibang tao. So sa amin pa rin mga kasprakatak, alalay siya ng Dumsino. Kailangan kasi sa isang set mga kasprakatak ng mga ganito, pwede ka nang makapagpangisda, kailangan meron kang dalawang carrier, no. Isang skip at isang carrier talaga, yung pinaka carrier talaga ng isda. Pero itong mga ganito mga kasprakatak, lalagyan din siya ng bodega. Kung sakaling mapuno yung pinakaunang carrier, yung pinakamalaki, pag mapuno na siya, yung ibang isda dito naman ikakarga.
So napakalaking tulong talaga ng mga bangka ito mga kaspakatak. So ngayon si Dumsi Uno, tagilid siya ngayon mga kaspakatak. Talagang tagilid siya kasi nakunan siya ng isang miyembro ng kanyang isang set ng isang pangulong. Nawalan siya ng isang miyembro dahil ito yung nangyari. Pinaangat siya dito. Dahil ayusin pa siya. Siguro hindi ko lang matansya kung kailan ito matapos. No, hindi naman ito matatapos lalo ngayon hindi ninatrabaho. Talagang hindi yan hindi na matapos, 'di ba? So, ayan mag-antay lang tayo. Antay-antay lang. Silang Boss Nanoy pa rin naman yung makapag-decide kung kailan nila ito pasisimulan ng pagpapagawa. No, kasi magpapasahod yun Pasahuran yung mga magtatrabaho dito. Arawan yung sahod mga kaspakatak. So, mga 800 yata ang bayad sa isang skill. No, sa skills nito mga kaspakatak. Mura lang yan pero marami nang musukol ba. Malipay na ng mga yung skills. Grabe yung dinanas itong bangka na to. So medyo matagal-tagal na din ang pagserbisyo nitong bangka mga kaspakatak. Ilang beses na din itong nakargahan. Nung pinakauna pa, ito pa yung pinakaunang carrier. Maraming beses na itong nakargahan ng isda, sobra-sobra na. So nang masunda ng nakapaggawa ng malaki-laki na, yung bago naman yung palating nakakargahan ito, kumbaga ito nagiging alalay na lang siya. Pero kung sobra na yung isda, makakargahan siya ng isda mga kaspakatak. Mapupuno din ito minsan. Ayun So mas mabuti nang nandito na siya muna, para hindi lalong lumala itong kanyang mga kaspakatak at nasisilungan pa ng mga kahoy. So matibay pa naman itong mga kaspakatak. Itong dito sa may gilid niya, matibay pa to. Ang lang ni Boss Nanoy, ito lang talaga yung pinakakilya lang talaga yung tatanggalin at papalitan ng bago. Meron ng mga kahoy dito na nag-aantay, nagagamitin. Nakabili lang ng kahoy. Ito mga kahoy na to mga kaspaki. So hindi siya gaano kakapal, hindi siya gaano kakapal. Ito ilang lang yata to, 1, 2, 3, 4, mga 6 lang yata yung kapal nito. Kumbaga lang yan, itaplak lang yan sa kilya para pugong ba or depensa, para depensa ng bangka. Pati ito mga kaspakatak, pag ganito kung titignan mo dito, matibay siya pero pag didiktikin mo parang haguka na, wala nang laman yung loob niya. Ubos na yan talaga hanggang dito. Ito tatanggalin din to kasi ubos na yan mga kaspakatak. So kung ako nito, kung may gustong bumili nito mga kaspakatak, pwede ito ibenta ba, pwede itong kung ako nito, gawa na lang ng bago, bintan lang to tapos gawa ng bago. Yung medyo maliit lang kasi skip lang naman, pang lang naman siya, panghatak lang naman ng malambat, panghatak ng bangka. Pero yung engine laki yan lang para malakas din humatak, ayan. So quick update lang mga kaspraki. Wala nang wala nang putulan. Yung kagabi mga kaspakatak, walang huli. Kaya ayun, medyo mingaw among araw karon, sarap ng tulog. Nakapagpahinga ng maayos, nakatulog ng mahabang oras dahil nga walang tawag. Hindi sila nakahuli. Umuwi daw ng maaga kasi meron na namang ang tawag doon, yung inspection ba sa laot. So para hindi ka mahuli, iniwasan muna, umuwi na lang para kasi kami sa totoo lang talaga mga kaspakatak, kami mga mangingisda dito talagang violators na kami talaga sa mga law, sa mga tawag dito, mga batas ba na
pinairal ngayon ng gobyerno. Talagang ano na kami talaga, lumabag na talaga kami lahat. Hindi lang kami mga Kaspakatak, hindi lang kami sa amin yung sa aming kumpanya ba, sa aming mga pangisda. Lahat kami taga dito, kahit taga ibang lugar na naparito mga Kaspakatak, ay talagang lumalabag na talaga sa batas. Pero wala tayong magawa kasi yung isda mga Kaspraki, yung isda ay pumupunta talaga sa sa municipal water. So walang magawa, yung mangingisda talaga pupunta talaga dun. Siyempre, yun ang hinuhuli natin, di ba? Kailangan kailangan naman nating mabuhay. Yun, no? Meron tayong mga tao na merong mga tao na nagtatrabaho sa atin. Siyempre, yan lang yung pangunahing hanap buhay natin. Talagang maghuhuli talaga tayo ng isda. Pero yun nga, ang problema, kung may dakop, kung may iiwasan na lang talaga para walang problema. Kasi napaka-hassle mga Kaspraki pagka ka talaga, madakpan. Sobrang hassle talaga sa sa amin yun. No, kahit kumpleto ka talagang wala ka nang iwas kasi naka-violate ka na naka-violate ka na talaga. Kumbaga lumalabag ka na talaga sa batas. So para hindi ka makamulta, iwasan na lang muna, balik na lang mga pagkabukas. O kung araw-araw may dakop, edi araw-araw din, wag na lang pumalaot kasi mas malaki yung mga Kasprakatak, mas malaki yung multa kaysa sa mga nahuhuli mo. Kung nakahuli ka lang hindi mo naman kasi alam mga Kaspraki na makahuli ka ng marami, no, hindi mo naman nasisiguro na marami yung mahuli mo, no, mas malaki pa yung nahuli mo kaysa magiging multa mo sa pagdakip ng mga gobyerno, ng mga otoridad. Okay lang kung marami yung huli mo, tapos yung violation mo, yung naka na multa, mas maliit lang, so pwede mong bayaran yun. Doon mo na lang kukunin sa nahuling mong isda. Paano kung mas malaki pa yung multa kaysa nahuhuli mo? Lugi ka na, mahal pa naman yung gas, marami yung mga tao, pinapakain mo pa krudo. Kaya kung hanggat pwedeng iwasan na lang talaga. Balik na lang bukas. Hindi naman yan araw-araw, hindi naman sila araw-araw nagkandak ng dakop doon sa laot. No, hindi naman yan araw-araw. Pero napaka ng mga natin dito mga Kaspakatak. So saludo pa rin tayo sa mga otoridad natin dito sa amin. Kasi napakabait din naman nila mga Kaspraki. Sobrang bait talaga nila. Hindi naman sila masyadong naghihigpit talaga. Kumbaga ginagawa lang yung mga trabaho nila mga Kasprakatak. So yun, wala tayong magawa kung kung mangdakop sila, kasi kung sa kanila din ginagawa lang nila yung kanilang trabaho. So yun nga, ang sabi ko, hanggat pwedeng iwasan na lang para wala na yung hassle, no, hindi ka makapagmulta ng malaki, no. Kaya nga yung mga gustong sumama sa amin, marami kasing sa akin, kumbaga naghangyo ba, no. Nagpaalam na pwede ba ako sumama, o pwede ka sumama basta mag-comply ka ng requirements, no. Kuha ka muna ng Peace Workers ID galing sa BIFAR. Yun yan sinasabi ko, kuha ka muna ng Peace Workers galing sa BIFAR, tapos magpaalam ka kay kapitan kung pwede pa ba pasamahin niya, oh. Kasi mas maganda talaga mga Kaspakatak pag maraming tao maganda yung madali ilang matapos yung trabaho pag maraming tao. Ang problema lang kung kulang ka sa requirements, isa na yun sa lalo na pag mayroon kang isang tao na walang ID, may multa na yun, may nakaantabay na anong tawag nun, may nakaantabay na multa sa ganun lang, sa isang tao lang na walang ID. Yun, isa na yun mga Kaspakatak. Tapos yung nakapaglaga ka sa loob ng municipal water, kasi yung mga isda dito mga Kaspakatak nasa loob lang talaga ng municipal. Wala na pag
Doon na sa commercial water na, walang isda doon. Wala talaga. Lahat kami dito, ang daming mga mangingisda dito. Lahat nangingisda talaga sa loob lang talaga ng ano, commercial, no? So, ayan, sinasabi ko na alam naman ng lahat talaga, alam ng lahat at kahit ng mga ano na kahit ng mga otoridad, alam na nila 'yun mga kaspraki. Kaya 'yun. Dami na sinasabi. Pero totoo to mga kasprakatak, totoo talaga. At believe din ako sa mga otoridad na kasi ginagawa din nila yung trabaho nila. Biruin mo mga kaspraki, gabi yun nag-operasyon sila, gabi para lang meron silang madakip at meron silang report, no? Talagang may nahuli naman sila. Pero hindi lang lahat kasi yung iba pag nalaman na may ano talaga dakop, wala na, umiiwas na. Tulad nun sa amin kagabi, umuwi na lang para wala na yung hassle ba. Kaya ayun. Lahat naman kami talaga dito, violet na. Kumpleto kami sa ano, sa mga papel. Walang problema sa papel. Doon lang tayo nagka ano sa sa isda ba. Sa isda, kung pwede natin ano, papuntahin yung isda doon sa mas malayo, pwede naman natin gawin kung susunod yung isda. Eh paano kung hindi susunod yung isda, puntahin mo sa malayo? Eh, wala kang magawa doon, no? Siyempre maglagak ka na lang para mabuhay ka, para mayroon kang ano, may mahuli na isda. Alright? So, grabe ang haba ang sinabi ko ngayon. Wala na mga kaspakatak at ano lang to, kunting update lang itong bangka. Kaya yun, hanggang dito lang muna mga kaspraki. Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa mga gipangyaw-yaw na ko dali. Eh sana masimulan na itong pag magawa na ito agad para hindi tagilid si Dum si Uno. Marami siyang alalay at mas marami siyang mahuhuling isda. No? Kasi pag ito lang pag mag-isa lang talaga yung ano mo, yung bangka mo, no? Walang makapag-monitor sa loob ng lambat. Kailangan may magmo-monitor talaga ng isda. Eh pag isa lang, so siyempre importante may maghahatak talaga sa bangka pag nag-area na yung nag-area na yung pangulong mga kaspakatak. Kailangan hatakin talaga yun para plastar lang yung lambat nimo. Eh kailangan may mag-monitor sa loob. Eh pag wala, no, hindi mo alam kung yung isda kung saan na napunta. No? Importante 'yun sa mga ganun. No, wala na, bihasa na yung mga ano natin, mga mangingisda natin. Sobrang ano na, lalo na si Boss Nanoy, sobrang galing. Lahat naman dito magaling talaga kasi hindi naman hindi naman makakahuli kung hindi ka bihasa sa mga ganyan. So saludo ako sa mga mangingisda dito lahat mga kaspakatak. Pag may isda talaga, nakakahuli talaga, lalo na mga taga Oroqueta na dumadayo ngayon dito. So shoutout sa inyo dyan, no? Mga ibang lugar nandito na kasi maraming isda ngayon dito mga kaspakatak, no? Panahon lang talaga yung inaano natin. Siyempre pag sobrang lakas ng hangin, malakas yung alon, huwag na lang ibuwis yung buhay kasi yung isda nandyan lang naman yan eh. Pwede mo niyang mahuli sa susunod na araw or sa susunod na buwan, no? Hanggat nandyan yan, na mahuli mo rin yan mga kaspakatak, no? Wag lang ipilit kung sobrang sama ng panahon. Kung kaya, pwede, kung kaya lang. Pero pag hindi, wag na pilitin, no? Para maiwasan yung disgrasya, maiwasan yung sakuna, yun. Safety first ba? So, yun lang mga kaspakatak. Maraming salamat at pasensya na. And see you na sa next video.